kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, so magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabi, nandito na naman tayo ngayon sa Taytay Rizal at nirecommend po tayo dito kaila ma'am. Ayan, shout out po kaila ma'am. Nirecommend po tayo nila sir sa dito rin sa Taytay. So ang dami po nagre-recommend dito sa atin sa Taytay about sa paggawa ng aircon. So ito, yung kanilang sasakyan is Kia Sportage. Ayan. So Oxpan ang problema nito. So ito mga kalyabe, ito ang problema nila is wala silang makuhang same na same. So ito, tuturo ko po sa inyo kung paano natin gawin para mapagana natin tong kanyang Oxpan motor. So ito, kasi ito pang modelo to eh. Sa modelo po ito na Kia Sportage. Ito po kasi papunta doon sa kanyang sensor, sa speed sensor niya. May speed controller kasi po ito. So ito ngayon marirekta na natin to. So dito na tayo, kukuha na tayo. Tatanggalin na natin tong isang wire. So wala naman pong maging epekto niyan doon sa ating sasakyan. So parehas na parehas ang motor. Ang problema lang is itong harness wiring. So wala kasi silang nakuha. So nakabili na kasi sila. So hindi na pwedeng mabasa uli doon. So yan ang mahirap mga kalyabe kapag wala kang makuha na kaparehas nito. Sa amin kasi mga kalyabe doon sa Cavite, napakadami. Marami po. Yes po. So napakadami nito na makukuha doon sa amin. Right. Si ano, 'di ba pag nagbukas ng mechanic ng dito? Aircon? Hindi ng ng makina. Oo. O ikot na siya. Oo. Eh siya hindi siya naikot. Hindi, mag-automatic muna siya. Paano? Kailangan ma-reach niya muna yung init bago siya. Tapos mahina na andar. aircon eh. Check na rin din natin ng aircon. Ayan mga kalyabe. So may mabilan tayo ng electrical tape. Ay, meron. Meron din. Sabi ni boss sa Muntinlupa kayo. Malapit lang po sa Muntinlupa. Malapit. Boundary lang halos po. Yan ang ano. Right, so yan mga kalyabe. So kakabit ko lang tong blade ng Oxpan. So ito mga kalyabe, dito sa wire nya, ayan, ito kasi yung kanyang wire. Ito ipapunta doon sa ating sensor. Ayan. So magko-convert tayo niyan. Itong kanyang, kukunin natin yung socket nito. Ayan. Saka papalit dito kasi magkaibang socket niyan mga kalyabe. Right.
So ito mga kalyabi, hindi muna natin to kakabit dito. Kakabit muna natin yan doon sa kanyang housing. So para makita natin yung tamang polarity ng kanyang wirings. So kapag mali kasi yung polarity nito mga kalyabe, may tendency na mag-overheat. Right. Kabit ko muna ito doon. Soft drinks muna ako. Right mga kalyabe. So ito mga kalyabe, ang history nito is nabili pala nila ito ng second hand. So ito, ang napansin ko mga kalyabe, nagkaroon siya ng halo ng langis dito sa kanyang radiator. Nagkakaroon ng langis ang radiator. So bagong palit nila ang radiator at ganun pa rin. So siguro yung unang mekaniko na tumingin, sinabi lang na dahil dito sa kanyang ATF, pero napalit sila ng radiator, is ganun pa rin po ang senaryo. Ayan, so ganun pa rin ang senaryo. So ito mga kalyabe, note lang po sa mga bumibili ng sasakyan, hanggat maaari po magsama po kayo ng mga mekaniko na trusted po talaga ninyo para ma-check yung unit or ang sasakyan na binibili ninyo. Kasi katulad nito, kawawa naman po at mapapagastos talaga sila ng todo. So ayan si ma'am, itatanong ko muna. Ayan, so bali pagkabili nyo nito ma'am, nagkakaganyan na po. Mayroon na po siyang ganito. Naglalangis na rin dito. Hindi, nung tawag dito, nung binahin namin siya sa sa Batangas, parang may usok, nag-overheat. Oh, yun na po. Yun na po sabi ko sa inyo na may tendency po na mag-overheat kasi ito ma'am, langis na po ito. Yung galing na po doon sa ating piston, yung piston kasi binubuga niya to, magkakaroon ng pressure. Malaman natin mamaya pag pinaandar mo yan, may bulwak po yan. So, pinalitan namin ng radiator. Tsaka lang siya naman lumabas na ganyan. Kasi may langis na po yun na halo. So bagong-bagong radiator nito mga kalyabe. So yan mga kalyabe, nung kinuha nyo kasi wala kayong kasamang mekaniko, no? Wala kami kasama may So yan mga kalyabe, lang po, advice ko lang po sa inyo, kapag once na bumili po kayo ng sasakyan, magsama po kayo ng mekaniko na kilala ninyo para hindi po kayo maloko. So although hindi naman po lahat ng buy and sell is manluloko, kasi marami talaga mga kalyabe, marami talaga sa panahon ngayon, marami na po talaga yung masasabi natin na pwedeng magloko or nagloko na mga buy and sell. Halimbawa, may mga issue yung unit, hindi nila sasabihin sa buyer kasi ang gusto nila sa kanila, sila lang po yung makikinabang. Pero ang mapuputukan is yung makabili ng unit. Katulad nito, ito ma'am, ito hindi kayo nagpalit nito or hindi. So ito, converted na yung kanyang air cleaner. So naka-pre-flow na siya. Dapat nito may airbox to dito eh. Yun po yung niya. So ayan, sa susunod ma'am, pag kumuha kayo ng unit, magsama na po kayo ng mekaniko. Kasi ayan mga kalyabe, kawawa naman po yung mga buyer na maluloko ng mga seller. So pakiusap lang din po sa mga, kasi ako mga kalyabe, hindi ko tinatanggi na kung minsan is nagbibenta din po ako ng sasakyan. Dapat maging honest din po tayo doon para sa ating mga buyer. Kasi i-declare natin kung ano mga dapat nilang gawin, or kung hanggat maaari, kasi mga kalyabe, hindi lahat ng mga buyer is dati na pong may mga sasakyan. Paano kung mga bago lang nagkaroon ng sasakyan, so kawawa, di ba? Walang alam. Katulad nila, ito, ayan. So kawawa, ayan. So salamat kay Busing sa Taytay Rizal, si Sir Bener. Sir Biner,
dyan sa Taytay Rizal. Shout out po sa iyo. At siya po yung nag-recommend sa atin dito dahil sa ginawa na rin natin yung kanyang sasakyan at sa sobrang tuwa niya sa ginawa natin sa sasakyan niya Nakarecommend. is na-recommend niya tayo dito. Ayan. So, marami dito sa Taytay. Yung mga ano na Nakarecommend sa'yo. aha. Kilala po ako dito sa Taytay Rizal. Right, so kakabit ko muna 'to mga kalyabe. So, pasensya na kayo, medyo madilim dito kasi dito kami sa loob ng garahe. Yun, si Sir, kawawain ng na din. Sisir ba niya? Oo, yung sa sasakyan niya, ilang beses na pabalik-balik sa aircon niya noon. Ilan na daw yung gumawa noon. Ang mahawak na daw ng sasakyan niya, kadalasan yung pamangkin niya. Kasi pamangkin niya ata yung naghahanap din ng mga mekaniko. Kaya nakita nila, marami daw nag-recommend sa kanila. Ba't wala ka gaano hipo ngayon, boss? Tambak po ako sa bahay. Ah, Basta't may home service po, prior. Prior ko lagi yung home service. Pasok ako nung pumunta kayo eh. Sir? Sir? Otso na liyabi na maliit. Ay, that's it pala. Yes, boss. May- Tsaka tester. Test light natin kunin mo rin. Hindi, si ate din na Right, mga kalyabi. Ayan. So, i-check na rin natin to ngayon, yung kanyang makina. Ayan. Eh, nung magpasko, grabe yung traffic kahit saan eh. Confirm po sa makina po, ma'am. okay na? Kulay gatas. Saan mo nakuha to, kuya? Valve cover, sa oil cover po to. Dito. Ah, doon. Nag-overheat nga po ito. Hindi na po mapagkaila. So, maaaring mabubuksan tong makina nito mga kalyabe. Ayan mga kalyabe, no? So, medyo hindi biro to ngayon yung ating gagawin. Kasi, obserbahan muna natin to. Kaya yan, humihina yung aircon ninyo kasi magkakaroon po yun ng high pressure. Magka-high pressure po yan. Ayan, para i-check muna natin yung polarity nitong aux fan. Kung saan ang positive. Muna kayo dito, Manny. Nahanap ka, mag-bless ka. Sabi ko na gagawin. Makikita nyo kasi mga kalyabe, kapag baliktad ang polarity, hindi walang hangin na buga dito sa kabila. Dito, diba? So, check natin ulit yung negative nito. Yan. So nakita na natin yung polarity niya mga kalyabe. Hindi na po tayo mahihirapan sa pagkabit. Mama, nabigyan niya regalo? Ay, hindi ako din, ma. Saka yung buko pa nila.
Sa pag-supply naman ng mga kalyabe, sa pag-supply naman ng wire, ganito lang po ang gagawin ninyo para iwas loose or magkaroon siya ng loose connection or magkaroon siya ng tawag nito, may tendency na tawag nito, nabubulol na ako mga kalyabe. Ngayon, so ganyan yan, yun lang para iwas po sa loose connection. So pag nag loose connection kasi yan, iinit po yung wire at may tendency na masunog. Right. Baka nagpapainit pa. At saka marami kami kasama ang vlogger dito. Dito? Andiyan si Boss John, si Jamel yung Mamay, si Ate Jenny Africa, si Jenny Africa dito sa taas. Malapit din dito. Ngayon, shout out kila Jamil, kay Boss Mamay at saka kay Ate Jenny Africa, kay paring Boss John. Ayan, dito ako, dumayo ako sa lugar niyo. Ngayon lang po kayo, ay hindi, kay Boss Bener pala na ano kayo, napunta na. Aha. Lagi pa ako dito sa Taytay. Taytay, Antipolo, Nguno. Marami pa ako nasiservisan dito. Ano pong uunahin niyo, boss? Check muna natin, ma'am. Papaandarin muna natin kasi nakita ko na may langis na, may tubig na yung ano eh. Makina eh. So, lagi po ito nag-overheat kahit hindi ko pa nakikita to. Sigurado ako 100% ito nag-overheat kayo. Pamula po nung makakabitan ng bagong radiator, hindi pa kami inano sa overheat na ate. Pero hindi pa napabiyahe na malayo. Batangas. Yun na pinakamalayo Mhm. niya. Hindi Pero hindi niyo napansin tong halo ng langis. Hindi. Hindi. Ito kasi lagi namin nabubuksan eh sa radiator. Hindi niyo Hindi, napapansin. ITF, lagi niyang tinitingnan ni Hindi Papa. naman yun. Ito nga mama. Paano po ba ma-check yung sa langis sa ano? Ito nabuksan niya ayun. Yung ETF naman ito. Yun ang ATF. Ayan, yan ang lagi nilang tine-check ng mister ko tsaka ng anak ko. Yung dito, langis. Yun lang yun. Ayan. Yan yung langis sa makina Oo. na nagkakaroon na ng tubig. Dito pa lang sa ibabaw, ma'am. Hindi pa umabot dito sa baba. Dito pa lang. Hindi pa siya umabot doon sa baba. Pag umabot na ito sa baba, ma'am, magiging kulay gatas na po yung langis ninyo. Ay, putik na. Ayan, halos parehas ang kulay. Ito. Yan na po yan. Kung napapanood niyo po, meron nga po akong ginagawa sa ngayon. Bios 2023 model. Yun ay nang dahil din po sa oil slugs. Hindi po porkit na. Alright, mga kalyabe, ayan, titesting natin. Ang daming langis.
Oo. Pumapasok na ang langis. So wala nang ibang dahilan kasi bago itong radiator, walang ibang papasok dito kundi dito na sa makina. Bago kasi ang radiator nila. Aircon. Aircon na. May aircon na. So check natin to mga kalyabe dahil wala kang lumalabas na power. Check muna natin to dito. Lights. Dapat mayroon na eh, naka-aircon na yan eh. Right, so update ko lang kayo mamaya may content na kakalyabe. Right mga kalyabe, so confirm na may tama na po yung kanyang head gasket. Ayan. So hindi na po nawawala yung bula niya, tuloy-tuloy na po, continuous na. At saka yung langis umangat. Langis po yan. So kaya nagtaka kayo, bakit nagbabawas ng tubig? Bawat biyahe ninyo, bawas ng tubig. Kasi sinusukan niya na lang po doon sa reservoir. Hanggang sa kapag uminit ng uminit, hindi nyo mapapansin, mag-overheat na lang po. Opo. Kasi nag-high pressure din pati condenser. Ang radiator at saka condenser magkatapat po. Ayan. Ayan mga kalyabe. Langis yan, no?
So yan mga kalyabe. Alright mga kalyabe, ito. At pag-usapan na muna nila ng husband niya at ni ma'am yung decision kung ipapagawa na rin yung makina. Pero ito kasi nakita na natin na gano'n ang ano. Sa atin lang, sinabi naman natin sa kanila kung ano yung pinaka-problema niya rin. Kasi nagkaroon na tayo, nakita na natin langis, nagbalit na rin sila ng radiator, ganun pa rin, nagkakaroon pa rin ng langis yung radiator. So bagong-bago ang radiator. So wala po doon sa kanyang hindi po doon sa oil tawag nito ATF cooling system, kundi mismo sa makina na po. Kasi nagkakaroon na rin ng bubbles yung radiator. Hindi na siya tumitigil, hindi na nawawala. Tumutuloy-tuloy. So, kapag naipon po yun at natakpan mo na yung itong takip na to, ang mangyayari po is magkakaroon po, magbibuild po siya ng pressure dito sa ating radiator at maaring pwedeng pumutok yung ating radiator hose or mismo yung ating radiator. So, yan ang magiging possible na mangyari kapag pinabayaan. So, which is na mag-overheat or lalong lalaki po yung problema ng kanyang makina. Kasi kakapit din po, maaaring kakapit din ang mga bearings. Ayan. So, yun ang mas malasaklap. Kapag dumating sa point na gano'n ang mangyari, yung kanyang mga bearing kumapit is aray ko po na lang tayo. Baka po may naghahanap kuya natin. Ayan. Baka daw ano na.